Ang kwentong ito ay mangyayari pagkatapos talunin ni Goku si Frieza sa planetang Namek. Matapos niyang patayin si Frieza, nagsimula si Goku na maghanap ng paraan para makalabas sa planeta. Nakita niya ang isang space pod at napagtanto niyang, ito na lamang ang kanyang pag-asa bago sumabog ang planeta. Hindi alam ni Goku kung ano ang kanyang pinindot, at mabilis din niyang pinindot ang enter at pumasok siya sa space pod. Nagsimula itong lumayo mula sa planet Namek, at sumabog na ang buong planeta dahil sa isang malakas na shockwave. Dahil sa shockwave, nabuo ang isang maliit na black hole kung saan pumasok ang spaceship ni Goku. Wala siyang kaalam-alam, nagawa niyang lumipat mula sa isang mundo patungo sa isa pang mundo na kilala bilang mundo ng Naruto. Sa loob ng mundo ng Naruto Shippuden, pumasok siya sa isang timeline kung saan kakatapos lang lumaban ni Jiraiya kay Pain, at napatay ni Pain si Jiraiya. Mula doon, lumubog ang katawan ni Jiraiya sa ilalim ng tubig, at nagpasya si Pain na hanapin si Naruto at isakatuparan ang susunod niyang hakbang, at patayin ang sinumang haharang sa kanyang daan upang mahuli si Naruto at makuha ang Tailed Beast Chakra. Nang namatay na si Jiraiya, si Naruto at ang Team 7 ay pauwi na sa Hidden Leaf Village. May kutob na nga si Naruto na may nangyari kay Jiraiya. Hindi niya maipaliwanag kung ano, ngunit ramdam niyang may nangyari dito. Habang sila'y tumatakbo pabalik sa Hidden Leaf Village, nakita nila ang isang space pod na bumagsak malapit sa kanila. Nagulat sila at sinabi ni Naruto, ano ito? Hindi yata tama na lumapit tayo dyan, Naruto. Mga tanga, ano ba ang ginagawa ninyo? Hindi ba ninyo nakikita, may nakahandusay dyan, kailangan natin siyang tulungan. Nang lumapit na ang Team 7 sa space pod, nakita nilang walang malay si Goku. Malubha ang kanyang kalagayan dahil sa laban nila ni Frieza at marami siyang sugat. Nakita nila na malapit na siyang mamatay. Ang tanging plano nila ay dalhin siya agad sa Hidden Leaf Village para siya ay magamot. Wala silang ideya kung sino siya, hindi nila alam kung alien ba siya o taga-Earth. Ang nakita lang nila ay isang taong sugatan at nakahandusay, kaya nagpa siya ang Team 7 na dalhin siya sa Hidden Leaf Village. Pagdating nila, dinala nila siya agad sa emergency room kung saan naroon si Tsunade, ang Hokage, para tumulong. Nabalitaan niyang may dala silang sugatan at mula doon, ginamot nila ang sugat ni Goku at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya para siya ay gumaling. Ngunit, may isang bagay na napakakaiba, na napansin nila, na si Goku ay walang chakra na lumalabas mula sa kanya, kahit siya pa ay humihinga. Dahil sa mundo ng mga shinobi, ang nadarama lamang nila ay chakra at si Goku ay walang chakra, dahil ki ang gamit niya. Hindi nila madama ang ki, kaya nagtaka sila kung patay na ba siya, pero gumagalaw pa siya. Ano ba ang nangyayari at bakit wala siyang chakra? Hindi ko maunawaan, natagpuan ko lang siya na ganito, Hokage. Sige, aalamin ko, at gagawin namin ang lahat para maging maayos siya, at salamat sa pagdala sa kanya dito, Naruto. Si Naruto at ang Team 7, ay walang ideya kung sino si Goku, ngunit kakaiba na may isang tao sa mundo ng shinobi na walang chakra at hindi nila ito madama. Hindi ito pwedeng mangyari. Mula doon, tiningnan ni Naruto ang kanyang chakra at sinabi, paanong nangyari na wala siya nito? Teka lang, di ba dumating siya sakay ng spaceship? Nandito pa ba ang spaceship niya? Baka pwede nating imbestigahan para malaman kung ano ba talaga siya. Ang mga sinasabi mo ay walang kwenta, walang punto na gawin iyon. Hayaan na muna natin si Lady Hokage na pagalingin siya at saka natin malalaman kung sino siya. Habang binibigyan nila ng gamot si Goku, inabot ng 1 linggo para magamot nila ang sugat ng isang Saiyan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganon, bukod sa kanilang sarili at wala silang ideya kung paano gamutin si Goku, ngunit sa tulong ng teknolohiya, nagawa nilang pagalingin siya sa loob ng 1 pang linggo. Ngunit sa panahon ng kanilang panggagamot, nakatanggap sila ng masamang balita na si Jiraiya ay namatay sa laban niya kay Pain. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Tsunade at si Naruto, pati na rin ang marami pang iba na nagmamahal kay Jiraiya. Dahil para kay Naruto, si Jiraiya ay parang ama na sa kanya. Habang abala ang buong Hidden Leaf Village sa pagluluksa sa pagkamatay ni Jiraiya, dahil doon hindi nila lubusang nagamot ang sugat ni Goku. Sa wakas, nagising na si Goku mula sa kanyang kama at nagtaka at sinabi, nasaan ako? Ano ang lugar na ito? Naaalala ko,
nakipaglaban ako kay Frieza, at paano ako napunta dito? Akala ko ay nasa bahay na ako. Nasa planet Earth ba ako? Mula doon, sinubukan ni Goku na gamitin ang kanyang pandama, ngunit wala siyang madama, walang presensya ni Vegeta, ni Bulma, at maging ni Chi-Chi, dahil doon nagpanik si Goku at nagtaka. Ano ba ang nangyayari? Bakit hindi ko madama ang presensya ng kahit sino? Sa halip, may nadadama akong mahinang kapangyarihan na ibang-iba sa Ki. Ano kaya ito? Nang makita ng mga Nars na bumangon na si Goku, agad silang tumawag kay Lady Tsunade at gusto rin ni Naruto na sumama dahil siya ang nakakita kay Goku. Dumating si Tsunade at tinanong siya, sino ka at bakit wala kang chakra? Hindi ka namin madama, at wala talagang chakra na lumalabas sa iyo. Chakra? Ano yun? Teka, hindi mo ba talaga alam kung ano ang chakra? Nasaan ba ako at sino kayo? Nandito ka sa Hidden Leaf Village. Ano ba ang planetang ito? Ito ba ay ang planetang Earth? Ito ang planet Earth. Ano ang mga pinagsasabi mo? Pero galing ako sa Earth, at hindi ito ganito. Naguluhan si Goku, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Mula doon, tumingin si Naruto sa kanya at sinabi, galing ka sa isang spaceship, di ba? Oo, nakipaglaban ako sa isang masamang kalbo na nagngangalang Frieza, sa planet Namek, at paano ako napunta dito? Napakakakaiba mo, sinasabi mo ba, na hindi ka galing sa planetang ito, pero galing ka sa planetang kagaya nito? Oo, isa akong Saiyan na lumaki sa planet Earth, pero hindi ito ang Earth na alam ko. Hindi ko madama ang kapangyarihan ng aking mga kaibigan, at hindi ko alam kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon kayo. Chakra ang tawag dito. Chakra pala. Sa puntong iyon, sinimulan nilang imbestigahan kung bakit iba si Goku sa lahat. Nakita ni Sakura na gumagana pa ang space pod ni Goku, at mayroon din itong maliit na kamera. Mula doon, nagpasya silang panoorin ang tape. Nakita nila sa kamera na paalis si Goku sa planet Namek, ngunit isang malakas na pagsabog ang nangyari na nagdulot sa kanya na pumasok sa isang black hole. Mula doon, pinagsama-sama nila ang mga piraso ng kwento, at napagtanto nilang galing si Goku sa ibang universe, sa isang parallel na Earth. Teka lang, ibig sabihin, galing ako sa ibang Earth. Parang isa pa palang Earth ito. Oo, sa Earth na ito, lahat kami ay shinobi, at hindi mo kami basta pwedeng tawagin ng kung ano-ano. Pero paano ba ako napunta dito? Sana ay makabalik na ako. Ngunit may masamang balita ako para sa'yo, sira na ang iyong space pod at wala sa amin ang teknolohiyang kailangan para maayos ito. Nakakainis, wala rin si Bulma dito para tulungan ako. Ibig sabihin, dito na ako habang buhay. Mukhang ganun na nga. Oy, kamusta, Kakashi Sensei? Hi Naruto. Kakashi, nakikita ko ang inyong, ano nga ba yon, chakra pala. Mukhang mas malakas ang iyong chakra kesa sa karamihan dito. Nakikita kong hindi ka nga talaga galing sa planetang ito, pwede mo bang ipaliwanag kung ano ang nangyari sa'yo? Tulad ng sinabi ko, nakipaglaban ako sa isang masamang kalbo na nagngangalang Frieza, at mula noon, tumakas ako sa planetang sumabog, at napunta ako dito. Siguro ang shockwave mula sa planetang Namek ang dahilan kung bakit ako napunta sa inyong mundo. Nakakatuwa, pero walang punto na tanungin ka pa dahil hindi ka naman pala mapanganib. Gusto mo bang libutin ang aming nayon? Naruto, gusto mo bang ipakita sa kanya ang paligid? Oo naman, Kakashi Sensei, gusto ko yon. Ako nga pala si Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki pala ang pangalan mo. Ako naman si Goku. Goku. Oo, ano yon? Wala. Napaka-unique lang ng pangalan mo, Goku. Ang Saiyan name ko naman ay Kakarot, pero ang pangalan ko sa Earth ay Goku, dahil si Lolo Gohan ang nagpalaki sa akin at siya ang nagbigay ng pangalang yun sa akin. Mula doon, nagsimulang magkaroon ng kaunting ugnayan si Naruto kay Goku habang ikinwento niya ang lahat tungkol sa mundo ng mga ninja, ang paraan ng mga shinobi, at kung paano siya naging isang Jinchuriki, at siya ay ulila sa buong buhay niya dahil namatay ang kanyang mga magulang. Nakita ni Naruto na may pagkakapareho sila ni Goku dahil si Goku ay ulila rin. Mula roon, naunawaan ni Goku ang kalagayan ni Naruto habang naunawaan din ni Naruto ang kalagayan ni Goku. Binigyan niya si Goku ng fist bump bilang isa pang paraan ng paggawa ng chakra bump at nang mag-fist bump si Goku, nakita nila ang nakaraan ng isa't isa.
Nakita ni Naruto ang nakaraan ni Goku at nalaman niyang siya ay isang Saiyan mula sa planet Earth, at nakita naman ni Goku ang lahat ng sakit na pinagdaanan ni Naruto at sinabi niyang, marami kang pinagdaanang masasakit na sandali. Pasensya na tungkol dyan, Naruto. Ayos lang, hindi naman malaking bagay yan. Gusto mo bang kumain ng ramen? Gusto ko sana, pero halos hindi ako makagalaw. Oo, dahil hindi ka pa lubusang magaling. Naruto, pwedeng iwanan mo muna siya. Kailangan pa niya ng ilang araw. Inumin mo ito at magagawa mo ng bumangon. Mukhang maganda yan. Sige Naruto, salamat sa pakikipag-usap sa akin. Magkita tayo ulit. Habang nagpapahinga si Goku, natutunan ni Naruto na kailangan niyang gawin ang lahat para makapaghiganti para kay Jiraiya. Hindi niya sinabi kay Goku iyon dahil hindi niya alam kung gaano kalakas si Goku, dahil iniisip ng lahat na mahina si Goku, na siya ay parang isang mahinang nilalang na napadpad sa planetang ito, at hindi nila pinapaniwalaan ang kwento niya na nakipaglaban siya kay Frieza. Mula doon, tinawag si Naruto dahil kailangan niyang umalis para matutunan ang Sage Jutsu dahil paparating na si Pain at wala silang ideya kung gaano ito kalakas. Ang alam lang nila ay sapat na ang lakas ni Pain para patayin si Jiraiya, habang ginagamit niya ang kanyang Sage Mode. Dahil doon panahon na para mag-ensayo si Naruto. Habang nagtungo si Naruto sa Mayaboko para mag-ensayo, patuloy na nagpagaling si Goku at mula doon, sinubukan ng lahat na ihanda ang kanilang sarili habang hinihintay ang pagbabalik ni Naruto. Ngunit habang nagpapahinga si Goku, dumating na ang lahat ng Pain sa Hidden Leaf Village, at mula doon, sinimulan nilang patayin ang lahat ng shinobi na naroon. Una nilang hinarap si Pain habang sinasabi ni Pain sa bawat shinobi na sabihin kung nasaan si Naruto Uzumaki, at hindi niya sila papatayin. Hindi kailanman. Sige, mamamatay ka dito. Sinimulan na nga ni Pain na patayin pa ang mas maraming shinobi. Sa kabilang banda, nagising si Goku at nakita niyang 100% na siyang magaling at sinabi niyang, Diyos ko, sa wakas ay magaling na ako. Nakita ni Goku na nasa tabi niya ang kanyang damit na tinahi para sa kanya ni Lady Tsunade. Sinimulan niyang isuot ang kanyang damit at narinig niya ang malakas na ingay ng pagkasira, habang nadama niya ang maliit na antas ng kapangyarihan na papalapit, at mula doon, nagpasya si Goku na tingnan kung ano ang nangyayari at nakita niya na ang buong Hidden Leaf Village ay nasa ilalim na ng pag-atake. Ginawa ng mga Pain ang lahat ng kanilang makakaya para hanapin si Naruto, at dahil doon pinapatay nila ang karamihan sa mga shinobi. Nakipaglaban si Pain kay Kakashi at mula doon, sinubukan ni Kakashi na suntukin si Pain sa mukha ngunit nakaiwas si Pain at sinipa siya sa panga. Sabihin mo kung nasaan si Naruto Uzumaki at hindi ko tatapusin ang iyong buhay. Napakatanga ng tanong na yan, Pain. Kakashi-sensei, kailangan mo ba ng tulong ko? Oo, Shikamaru, kailangan mong sabihin kay Lady Tsunade na simulan na niyang pagalingin ang lahat. Sabihin mo sa kanya na gamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Sige Kakashi, kung ayaw mong sabihin sa akin, panahon na para mamatay ka. Sinimulan ni Pain na atakihin si Kakashi. Ginamit ni Kakashi ang kanyang Mangekyo Sharingan, habang sinusubukan niyang labanan si Pain, ngunit nalugi siya nang dumating ang iba pang Pain para atakihin siya at bago nila siya mapatay gamit ang bakal, dumating si Goku sa tamang oras at sinabi niya, muntik ka na Kakashi. At sino ka naman? Ako si Goku. Sabihin mo sa akin, bakit kayo narito? Goku pala, ha? Wala kaming datos tungkol sa iyo. Sabihin mo sa akin, nasaan na si Naruto Uzumaki? Sino ka ba at bakit hindi ko maramdaman ang iyong lakas? Hindi ko masense ang iyong chakra. Sino ka ba? Ako si Goku. Bakit niyo ito ginagawa? Hinahanap namin si Naruto Uzumaki. Kailangan namin ng tinatawag na Jinchuriki, na alam namin na tinataglay niya. Ibigay mo sa amin si Naruto Uzumaki at pinapangako ko, hindi kita papatayin. Akala mo ba sapat na ang lakas mo para matalo ako? Ayaw na ayaw ko sa mga taong katulad mo. Ang pagpapahirap sa mga inosenteng tao ay ang nagpapakulo ng aking dugo. Pero bakit mo nga ba ito ginagawa? At bakit wala kaming impormasyon tungkol sa iyo? Mahina ka lang, huwag mong sayangin ang iyong buhay dito. Goku, huwag mo siyang labanan, dahil napakalakas niya, kami na ang bahala. Kumalma ka, Kakashi, magpahinga ka lang, ako na ang mag-aasikaso ng lahat, seryoso ba siya? Wala naman siyang chakra, paano niya naiisip na matatalo niya si Pain?
Napakatanga mo naman, dahil kapag tinitignan kita, wala ka talagang taglay na chakra. Dahil wala kang chakra, paano mo naiisipan na matatalo ang katulad namin? Dahil kami ay may walang katapusang chakra. Nang biglang, nakita ng lahat ng si Goku ay lumapit sa isang pain, at isang suntok lang ang ginawa niya dito. Sinubukan pa ng pain na iyon na lumapit at suntukin si Goku, ngunit madali lang siyang natalo ni Goku at tuluyang winasak. Sa pagkakita nito, lahat ay labis na nagulat. Hindi makapaniwala si Kakashi sa kanyang nakita. Hindi rin makapaniwala si Shikamaru. Lahat ay labis na nagulat kung paano nagawang talunin ni Goku ang pain kahit na wala siyang chakra. Paano ito nangyari? Hindi ordinaryong mandirigma ang mga pain. Labis na nagulat si Yahiko at sinabing paano mo nagawa iyon. Hindi ko madama ang iyong lakas, at napakabilis mo. Ngayon, sasabihin ko ito sa iyo ng isa pang beses. Umalis ka sa nayong ito at huwag nang bumalik at huwag mo nang habulin si Naruto Uzumaki. Kung hindi mo ako susundin, pagsisisihan mo ito. Hindi kami titigil dahil lang sa utos mo. Nandito kami para kunin si Naruto sa anumang paraan, kahit sa dahas pa. Nang biglang ang pangalawang pain ay sumugod patungo kay Goku. Lumapit si Goku at binali niya ang braso nito hanggang sa ito'y mabali ng tuluyan, at mula doon ay sinuntok niya ito pataas at lumipad ito sa ere, at mabilis na binalibag ito ni Goku sa lupa. Nakita ng lahat na lumilipad si Goku at sila ay labis na natakot at nagulat, at sinabi nila, "Anong klaseng tao ba ito? Kaya niyang lumipad? Tama ba ang nakikita ko? Paano siya nakakalipad? Gumagamit ba siya ng flying jutsu? Pero wala siyang chakra. Hindi ka panipaniwala ang taong ito. Ano ba talaga siya? Goku, ano ka ba talaga?" Sa pagkakataong iyon, bumaba si Goku at isang suntok lang ang ginawa niya sa isa pang pain at namatay na ito. 4 na lang ang natitirang pain. Habang si Yahiko ay walang ideya kung ano ang ginawa ni Goku at sinabi, "Ano ba talaga ang pagkatao mo? Ako si Goku. Isa akong Saiyan na pinalaki sa planetang Earth. Isang Saiyan. Ano iyon? Hindi ako isang shinobi katulad nyo at maniwala ka, hindi mo gugustuhin na labanan ako. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon, pain. Umalis ka at huwag nang bumalik." Hindi kami aalis. Agad na sumugod si Pain at ginamit niya ang kanyang almighty push na nagpatilapon kay Goku sa itaas. Bumagsak si Goku sa lupa ngunit nang siya'y tumayo, nakita niya ang lahat ng 4 na pain na nakapaligid sa kanya at nagsimula na ang kanilang labanan. Nakita ni Goku na si Yahiko ang pangunahing kalaban kaya't ibinalim niya ang kanyang atensyon sa kanya, at agad na sumugod siya patungo kay Yahiko. At ganun din ang ginawa ni Yahiko at nagbanggaan ang kanilang lakas sa isa't isa habang sila'y naglalaban ng paulit-ulit. Sa bawat suntok na dumadapo, ang buong nayon ay nayanig ngunit hindi maunawaan ng lahat ang kanilang nakikita. Sa unang pagkakataon ay nasaksihan nila ang isang hindi shinobi na tinalo ang isa sa pinakamalakas na shinobi na nabuhay. Alam ng lahat kung gaano kalakas at nakakatakot si Pain, at ngayon siya ay nahihirapan makipaglaban kay Goku. Sino ba talaga si Goku? Wala nga silang ideya kung gaano kalakas ang isang Saiyan. Si Goku, sa kabilang banda, ay nakikipaglaban mag-isa laban sa Pain at pinabagsak niya ito patungo sa lupa. Ngunit bago pa man makagawa ng susunod na hakbang si Goku, nakita ito ng isa pang Pain at sinipa siya sa mukha. Sinubukan muli ni Goku na tamaan ito, ngunit nabasa niya ang lahat ng galaw ni Goku at madali niyang nakontra ito. At mula noon, ginamit niya ang kanyang almighty pull na sinusubukang saksakin si Goku, ngunit ginamit ni Goku ang kanyang kamay para basagin ang kutsilyo na parang wala lang. Nagulat siya habang si Goku ay gumawa ng backflip at sinabing paano niya nababasa lahat ng aking galaw. Sandali lang, napagtanto ni Goku na lahat ng Pain ay nanunood ng kanyang laban, habang ang pangunahing kalaban ay ang lumalaban, at sinabi niya kaya pala silang lahat ay nagmamasid lamang dahil nakikita nila ang aking mga galaw at iisa sila, kaya pala ito ay laban ng 4 laban sa isa, dahil kahit anong galaw ang gawin ko, hindi niya makikita pero makikita ng iba. Sige, mukhang kailangan ko pang talunin ang natitirang Pain. Bago pa man makagawa ng susunod na hakbang si Goku, nakita ng lahat na may bumagsak na itim na alikabok sa tabi nila at ito ay walang iba kundi si Naruto. Si Naruto ay nasa form na ng kanyang Sage Mode. Sa wakas ay naabot niya ito at na-activate ang kanyang Sage Mode,
Ngunit sa parehong oras ay nagulat siya na nakita niyang tinalo na ang karamihan sa mga Pain, kaya sinabi niya, anong nangyari? Paano nangyari ito? Sino ang tumalo sa ibang mga Pain? Ikaw ba Goku? Hey Naruto, kumusta? Wow, grabe ang lakas mo. Mukhang handa ka na. Teka lang, ikaw ba ang tumalo sa mga Pain, Goku? Oo, madali lang silang talunin pero kailangan ko ang tulong mo Naruto. Ngayon na nandito ka na, tututukan ko itong pangunahing kalaban dito. Ikaw na ang bahala sa iba. Paano mo nasasabi na parang wala lang? Tinalo mo ang mga Pain at kumikilos ka na parang wala lang. Pag-uusapan natin iyan mamaya Naruto, tara na. Sige. Habang si Naruto ay sumugod patungo sa isa sa mga Pain, sinubukan nilang pabagsakin ito at ginamit ni Goku ang kanyang sarili bilang distraction para hindi nila makita ang susunod nilang galaw. At mula noon, nagawa ni Naruto na talunin ang isa pang Pain sa isang suntok lamang, at siya ay nag-power up ng Rasengan at ginamit ito patungo sa isa pang Pain, winasak niya ito ng tuluyan. Namangha si Goku sa pag-atake ni Naruto habang nakita niya na gumagamit si Naruto ng isang bagay na katulad ng Kamihami Wave, ngunit sa halip na mag-power up tulad ng ginagawa niya para sa Kamihami Wave, pinapalakas niya ito gamit ang chakra sa paligid niya. Dahil dito, tumingin si Goku patungo kay Pain at sinabi niya, sige, paano kung ipagpatuloy na natin ang ating laban? Handa ka na ba? Ang yabang mo. Almighty Push. Napadala si Goku na umangat ngunit, sa pagkakataong ito ay nailagan ito ni Goku, habang siya ay mabilis na lumipad sa kabila at mula doon ay sumugod si Goku patungo kay Pain at tinamaan niya ito sa mukha na nagpadala rito na tumalsik. Sinubukan muli ni Pain na tamaan si Goku ngunit sa bawat pag-atake niya kay Goku, madali itong nakukontra ni Goku dahil wala itong laban kay Goku. Labis na nagalit at desperado na si Pain, napaisip na bakit wala sa kanyang mga atake ang gumagana kay Goku. Si Naruto naman ay katatapos lang talunin ang dalawang Pain habang si Goku ay tinalo ang tatlong Pain ng walang kahirap-hirap, at tinatalo naman niya ang ikaapat na pinakamalakas sa kanilang lahat. Labis na nagalit si Yahiko Pain nang makita niyang mas malakas si Goku kaysa sa kanya, at sinabi, ano ba talaga ang pagkatao mo? Paano ka naging ganyan kalakas? Wala kang chakra, kumpara sa amin ngunit kaya mo pa ring maging ganito kalakas. Wala kang kwenta. Sinabi ko na sa iyo dati, ako ay isang Saiyan mula sa planetang Earth, at ngayon gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang protektahan ang nayong ito. Ayaw ko sa kasamaan na umaatake sa mga inosenteng tao. Ganun ba? Sige, papatayin na talaga kita. Ngayon tatapusin na kita. Si Pain ay nagbuhos ng lahat ng kanyang chakra upang palakasin ang isa sa kanyang pinakamamatay na teknik na kilala bilang Planetary Devastation. Ang jutsu na ito ay napakalakas na kayang ikulong ang sinuman at halos mabaliw ito sa ere ng kawalan. Mula doon ay pinakawalan niya ang Planetary Devastation at nagsimula itong sumipsip ng kahit anong bagay na dumadaan sa daan nito, at kung magpapatuloy ito ay maaaring masira ang buong nayon. Nagsimulang magpanik si Naruto dahil hindi niya alam ang gagawin, at sinabi niya, oh my gosh! Goku, ano na ang gagawin mo? Relax Naruto, walang bagay na hindi ko kayang hawakan. Anong ibig mong sabihin? Pinanood ng lahat ang laban ni Goku ng maingat at mabuti upang makita kung ano ang magiging susunod niyang hakbang, dahil ito ang unang pagkakataon na nakita nilang lumaban siya. Dahil doon, ngumiti si Goku at sinabi niya, sige, gusto mo bang gamitin iyan para ikulong ako? Paano kung ito ang ikulong mo? Ang aking Kaioken. Ginamit na ni Goku ang kanyang Kaioken at dahil doon ay sumugod siya patungo sa Planetary Devastation, at sinuntok ito na nagdulot ng pagkasira ng jutsu. Napatulala si Pain dahil hindi siya makapaniwala na nagawa iyon ni Goku, dahil doon napansin ni Naruto at Goku na wala ng lakas si Pain dahil sa tuwing gumagamit siya ng malakas na jutsu, hindi siya makakagamit ng susunod na jutsu sa loob ng susunod na 2 minuto. Sumugod si Goku patungo kay Pain at sinimulan niyang bugbugin ito, at sinuntok niya ito sa mukha at mula doon, nag-ipon si Goku ng lakas para sa isang Kamihami Wave. Nagulat si Naruto na makita iyon dahil medyo naalala niya ang kanyang Rasengan, ngunit mula doon, pinakawalan ni Goku ito kay Pain, na nagdulot ng kanyang ganap na pagkawasak. Nagawa ni Goku na tapusin si Pain ng walang kahirap-hirap habang hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita, ngunit sa parehong oras, napansin ni Naruto na may isa pang Pain na nagtatago sa kagubatan,
na walang iba kundi si Nagato, ang nagkokontrol sa lahat ng mga pain. Nagtungo si Goku at Naruto doon at pagdating nila, nakita nila si Nagato kasama si Conan. Mula doon, tumingin si Nagato sa kanya at sinabi, "Sabihin mo sa akin, ano ka ba talaga, Goku? Bakit sobra mong lakas? Nagawa mong sirain lahat ng aking mga pain na parang wala lang. Sinabi ko na dati, ako ay isang Saiyan na pinalaki sa planetang Earth. Hindi ito ang aking tahanan, ako ay mula sa ibang universe, ngunit narito ako upang protektahan ito hanggang nandito ako. Ngayon, alam nyo na wala kayong pag-asang manalo sa akin kahit pa dito. Sandali lang Goku, may gusto akong makita." Habang nagtitigan sina Nagato at Naruto, at mula doon, nag-usap sila. At tulad ng sa official canon, nagawa ni Naruto na kumbinsihin si Nagato na makita ang liwanag dahil napagtanto niyang mali siya. At mula noon, nakita niya kung gaano kalakas si Goku at kung gaano kadalisay ang puso nito. Nagpa siya si Yahiko na maging mabuti habang ginamit niya ang Jutsu upang buhayin ang lahat, ngunit bago niya magamit ang Rain of Rebirth, sinabi sa kanya ni Naruto na gusto niyang ibalik din si Jiraiya. Binanggit ni Nagato na hindi na niya na mababalik si Jiraiya, dahil si Jiraiya ay masyado ng malalim upang makuha ang kanyang katawan, siya ay nasa malalim na bahagi ng karagatan. Kaya ko siyang kunin. Hintayin niyo ako, ano? Kaya mo? Oo, kaya ko. Sabihin mo sa akin, nasaan siya ng eksakto? Conan, ikaw na ang magdala sa kanya. Sige, agad na dinala ni Conan si Goku kung saan nila pinatay si Jiraiya. Dahil si Goku ay isang Saiyan, kaya niyang huminga ng mas matagal kaysa sa mga tao at mula doon, sumisid si Goku at nakuha niya ang katawan ni Jiraiya. Mula doon, dinala ni Goku si Conan at lumipad sila pabalik kung saan sila nanggaling, dahil si Goku lang ang may kakayahang lumipad. Nakakakilabot pa rin para sa lahat na makita na kaya niyang lumipad. At mula noon, nang dumating si Goku, ginamit nila ang Rain of Rebirth, na nagbalik sa buhay ng lahat ng kanilang pinatay sa Hidden Leaf Village, kasama na si Jiraiya. Hoy, ano ito? Mukhang buhay na naman ako. Naruto, kumusta ka? Namiss kita. Jiraiya Sensei, hindi mo alam kung gaano ako kasaya na makita ka muli. Sandali lang, Nagato, ikaw ba iyan? Ngunit bago pa man makapagsalita si Nagato, namatay na siya dahil sa paggamit niya ng Rain of Rebirth.